So, nandito na tayo mga bok. Hmm, Pansin nyo ba mga bok? Ayan o, kita ba kaya? I, M, O, A, N, yan. Tapos parang letter A, tapos may O na naman uli. Tapos dito, ayan mga bok, I love you. Ayan mga bok. So, baka mamaya sabihin nyo sa akin mga bok na sinulat lang to ng taga dito. Pansinin nyo mga bok, magkatabi-tabi, magkadikit. Isang code lang sila, no? So, yon, yan ang mahalaga sa decoding mga bok, na alamin kung talaga bang mga nakatira lang dito o code ng mga Apon. So, code ito ni Kappa mga bok. Ayan o. Ito sana yung ipapalit ko dun sa mahal kong Marieta mga bok from Blood, no? So, sa tingin ko parang napakadali naman itong i-decode kaya hindi ko na lang yun papalitan mga bok. Kasi alam ko marami pang mga viewers nating mayayabang na mapunta dito sa channel ko. So, hindi ako tinitigilan ng mga mentor ko mga bok kung hindi ako gagawa ng paraan. So, kailangan gumawa ako ng aksyon kasi hindi ako titigilan hanggat mananahimik lang ako. So, ito yung pangalawang site mga bok ni Satori. Yung ano na yan, mangga na yan mga bok. Yan, sa gitna ng screen natin. My sourceless water, from yin and yang, arises through sides. From land and sky emerges the divine. My yin yang fish. Pagkadaming butas-butas tong bato na to mga bok. Ayan, kadaming butas dito. Tapos may mga linya-linya pa. So, ayan naman mga bok yo. Yan. So, ang pinaka unang hanapin natin mga bok, yung inventory marker. So, ayan mga bok, hole, tapos may hole uli, tapos may hole na naman. Tatlong hole na magkakatabi mga bok na same distance. So, ibig sabihin, kappa method ito mga bok. Na may linya pa dito mga bok yo, pababa naman sa isang hole dyan sa gitna. Ayan mga bok, pababa yan. So, parang nakakonik naman doon sa letter D na butas. Ayan mga bok. Letter D na yan mga bok sa baba. Itong letter O naman mga bok sa taas. May target tayo sa baba, may target din tayo sa taas. Ayan mga bok, hole ito. Kasya 4. Ito yung letter D din na may pingas pa dito mga bok. No? Yan. Letter D. Ayan mga bok. Tapos yung linya na yan mga bok yo. Yan. Napakaraming butas. Maraming butas-butas. Napakadami. Tapos, sana ba yon? Ito mga bok. Yan, linya. Tapos, mula dito sa hole na to, may linya uli na nakarugtong dun sa isang hole. Tapos, itong hole naman na to, yung hole na yan mga bok, may dalawang hole uli. Oh, inside na naman mga bok, dalawa. Bastusan na naman to mga bok. So, pagpaumanhin nyo mga bok, dahil yun naman talaga ang code ni Kappa. Bastusan talaga. So, dito mga bok, ayan. Kung mapapansin nyo to mga bok, asa na ba yun? Ay, ito pala mga bok. Hole, may hole, tapos may hole yan, hole yan. Hole naman yon, tapos hole uli.
Parang naka-letter C. Yan mga bok, naka-letter C pa ganyan, no? Tapos may dalawang hole sa gitna. Ayan mga bok. Yan, isa, dalawa. Malaki mga bok, ano? Malaki, maliit. May isa pang ano pala mga mababaw mga bok. So kadalasan ang decoding ng mga nagba-vlog dito sa YouTube, pag may malaking hole, sinasabi nila may malaking deposito, merong medyo malaki at meron ding maliit. So hindi yan mga bok, may letter O pala dito mga bok. Oh. So may cover na naman tayo. May cover nito sa baba. Ano mga bok, may letter O. Yan mga bok yo. Hole to mababaw, malaking hole, kasya 3 daliri, yan talaga sobrang laki. Ayan mga bok ko. Yan. So ibig sabihin yan mga bok, itong 3 hole na to, ito yung deposito. Nakasaad din doon, 3. So ibig sabihin yan mga bok, itong malaking hole, mula dito sa marka na to, may malapit na deposito. Yan yung ibig sabihin ng marka na yan. Kaya malaki dahil malapit lang. At meron ding medyo kalayuan. Hindi naman ganong kalayo mga bok kasi 3 ano to, 3 daliri ang kasya. So mula dito medyo malayo-layo lang. Ang malayo mga bok itong isa dahil 2 daliri lang kasya. Sobrang babaw. So ibig sabihin yan mga bok dahil sobrang babaw nito at maliit kaysa sa 3, ibig sabihin ito yung pinakamalayo at mula dito sa kinatayuan natin, mula dito sa marka na to, ang deposito na to mga bok, medyo hindi ganun ka-visible. So kaya mababaw kasi hindi visible dito mga bok yung pinaglagyan. Pero nandito lang yun din yan sa area na yan mga bok. Yan. So yan, may batong malaki. Yun ba yung tinuro ko? Baka iba yung naturo ko mga bok. So yun, bato yan mga bok. Ito pa isang batong malaki pero ito yung pinakamalaki. Ayan. So dito, ayan mga bok. Talagang may ano dito mga bok ano. Ayan mga bok oh. Yan. Talagang linya. 3. Kasya nga 3 mga bok. 3 daliri. Kasi paakyat siya mga bok pa ganyan. Tapos yung linya na yan, magtutuloy-tuloy yan doon. Hanggang doon. Sa dulo. Tapos yung linya na yan mga bok, ayan. Papasok. 4 yan mga bok. No? So sa ganitong marka, dapat papunta tayo doon sa kaliwa. Pero nakasaad dito mga bok, pupunta muna tayo doon bago sa kaliwa. Yan yung ibig sabihin yan mga bok. Forward muna tayo bago dito pa kaliwa. So yan yung ibig sabihin. Inside this rock yan mga bok. Pag nakita nyo tong marka na to mga bok, yung linya na yan, ayan nag-cross yan dito mga bok. No? Tapos may linya dito. May hole sa gitna. Ibig sabihin yan mga bok, inside this rock. So punta muna tayo doon bago tayo kakaliwa. So hindi ko masukat yung ano dito mga bok. Nasa mga 12, mga 15 yata to mga bok. So hindi na ako magsusukat-sukat mga bok. Nakakatamad na. So forward tayo dito tayo, so, ito yung susundan natin mga bok. Ayan oh. Talagang may linya na ginawa. Ayan, papunta tayo doon. So kung saan man mag-i-end yung line na yan, doon tayo kakaliwa. No? So mga ano to mga bok. Dahil may 3 butas na same distance, ibig sabihin 3 yung target natin na kappa method pa rin ang in-apply nila. So malalaman nyo yung mga kappa method mga bok. Yung mga marka ni kappa. So susundan natin tong linya na to mga bok. Ayan o. Yan. So mga 5 ano mga bok, 5 hakbang. Parang dito nagtapos yung linya mga bok. Ayan. Kinat na. May hole na dito mga bok. So mula dito, doon tayo pupunta sa kaliwa.
Ayan mga book hole na yan. So, kinat na yung linya. Meron pa sana yan doon mga book, ayan o. Magtutuloy pa yan. Pero kinat na dito, may hole na. So, nandito yung target natin. Punta tayo doon sa kaliwa. Ang matatamaan ng hole na to mga book, yan, yung hole na yan, ang matatamaan yan, yung isang hole na yan mga book. Yung may damo na tumubo. Ayan mga book eh. Oh. So, ito yung hole. Yan yung mga book, yan yung hole. Papunta yan doon. Ayan, wala siyang ibang matatamaang mga butas-butas mga book. Yun yung malaking hole. So, lagi nating tandaan mga book, kappa method ito. So, target natin yung mga hole. At dito mga book, sana makita lang to kung anong itsura. Kasi sobrang baba ng ano ko mga book. Asan ba yung parang ano niya? Hindi na masyadong nakikita. Parang ibon to mga book kung titignan. Ayan mga book yo. Yan. Ito yung leeg. Yan yung leeg. Papunta doon sa bibig niya, no? Ayan, papunta yan doon. Yan yung ulo niya, mga book. Tapos may mata. So, parang ito yata yung, ano, parang ibon. Parang may tuka ng ibon, mga book. Ayan, no? Parang ito yata yun. So, yan, mga book. Ito yung bibig niya. Ay, ito yung tuka ng ibon. Yan. Kung titignan natin, parang ibon, mga book, ano? Pero, sika pa yan, mga book. May mata. Ayan mga book, nakaumbok na tawag nito, letter D. So ang target natin mga book, ito. Nandito, nilunok na ni Kappa ang Shirikudama mga book. Naandyan pa yung liig niya mga book. Ayan o. Pansin nyo naman, yan yung ulo niya, yan yung mata. Ito yung bibig, matulis, parang tuka ng ibon. Kasi ganun si Kappa. Yung uso niya, parang tuka ng ibon. May isa tayong babasagin mga book. No? Nandito lang. Ayan mga book, yung hole. Na may hole uli. Hole yan mga bok, malaki na may hole uli. Yan yung target natin kasi nandun yung liig ni Kappa. Ibig sabihin, kinain niya na to. So, yan yung nakasaad din ng marka natin na doon mga bok. Itong marka na to. Yan. Lagi niyong tandaan mga bok, yung linya na yan, na mag-cross ng linya doon, tapos may hole, ibig sabihin yan mga bok, inside this rock, papasok yung hole niyan mga bok. So, inside this rock, yung marka na yan mga bok, indicator yan na may laman itong bato na to. So, pupuntahan natin yan doon. Ay, ito yung unahin natin mga bok. Pupunta tayo doon. Kasi forward yan. Pakaliwa ay pakanan. Bago tayo pupunta sa kaliwa. Ano mga bok? So, pupunta tayo doon. Babaybayin natin to. Yan yun. Mga bok. Tapos, kinat siya. May hole na. Ibig sabihin nandito. 5 feet. So, nandyan na mga bok. So, kadami namang hole dito mga bok. Ayan o. May hole din yan. Yan. May hole pa dito. Maliit. Pero mababaw. So, ibig sabihin yan, hindi yan target natin. Ang target natin yung hole na malalim. Yan yun. At nandito na si Kappa mga bok. Yan talaga. Bukhang Kappa. Talagang itinatak natin nila sa dito sa bato na to. Ayan yung Shirikudaman na yan mga bok. Nilunok niya na. Nakain niya na. So tatlo yung deposito natin mga bok. Meron na tayong isa. Andito na yung isa. So yung pangalawa, nasan ba mga bok? So ito, bastusan na naman to mga bok. So ito, so female organ na naman to mga bok, no? So ito yung hiwa mga bok. So yung sa taas daanan ng ihi, ito. Yung sa baba, yung daanan ng bata. Pero hindi ito yung target natin mga bok ha.
Kasi hindi dito dinudukot ni Kappa ang Shirikudama. Ayan mga bok, may linya. Tapos itong hole na 'to mga bok, may linya din na nakadugtong diyan sa hole na 'yan. Ano mga bok? 'Yan mga bok, oh. So, intersign. Pero person itong mga bok na inverted, binaliktad ba. May isang dot mga bok, oh. Ayan, oh. Yung hole na 'yan mga bok ay yung linya na 'to, dito lang sa gilid dadaan. Pero yung item natin mga bok nasa kaliwa. Hmm. Ayan mga bok. Tatlong butas, kailangan natin yung tatlong butas mga bok, ay yung pangatlo. Doon tayo, yun yung target natin mga bok, yung pangatlong butas. May dalawa na dito. So yung pangatlong butas mga bok, ayan. Enter sign. Yan na mga bok. Kappa method, mga butas-butas ang kailangan natin na targetin. Kasi doon, dinudukot ni Kappa sa puwitan ang Shirikudama. So ganun si Kappa mga bok. Yan, pa-slope, ano tong mga bok. Yan, kinating talaga yan, malapad yung ano na yan mga bok. Yan. So yung hole na yan mga bok, kung mapapansin nyo, pababa ano. Yan. Pero yung linya na nakarugtong doon sa isang hole na yun. So ibig sabihin yan yung target natin mga bok. Eto mga bok. Yan. May target pa tayo sa taas. Meron din sa baba. Sa baba, isang dangka lang mga bok. Target na natin. Kwadrado mga bok yun. Yung hole na yan. Double hole. Kwadrado. So, ibig sabihin, yan ang old kanji character ng mouth. Itong square dito mga bok, yan, yung hole na square na yan, yan yung bagong kanji character ng mouth. Na kung saan may dot din sa gitna mga bok. Ayan kung mapapansin nyo. Center. Ano mga bok. So parehas lang yan mga bok. Itong letter D. At yung square na yan, iisa. Sa taas mga bok, ang target natin metal. Bilog yan. Taas, sa baba. So sa baba, nandito yung square. Sa taas naman, may double hole din mga bok. Ayan mga bok. So naka-square din pala to mga bok. Yung hole na yan mga bok, arang rectangle. Ayan o. Oh. So mouth pa rin yan mga bok. Kasi yan, ang gumagamit ng rectangle, earth element mga bok. Ano? Kasi, tawag dito, nakahiga. Ibig sabihin yan, center na. Code 5. Ito yung target natin. So target natin mga bok, nasa taas, nasa baba. Yan. Yan yung O, tapos D. Tapos meron din dito mga bok, yung OD. Sa taas at sa baba. Parehong metal. Pareho silang may square. Itong hole na to may square din. Na may dot talaga sa gitna. Tatlo target natin mga bok. Nandito na yung dalawa. Posible ba kaya itong mga bok o imposible? Talagang dalawa sa isang batuan ng mga bok. Sa taas, may hole na may hole uli na square. Yon sa baba mga bok, ayan, tinapyas yan. Hole na naman, tapos may hole na square. So, tatlong ano to mga bok. Yan. Wag na nating pansinin yan mga bok kasi divided yan eh. No? Ang titignan natin mga bok, ayan, yung dalawang hole. Kasi female organ yan mga bok. So, yan yung daanan ng dumi. Doon dinudukot ni Kappa yung Shirikudama. So, ayan mga bok. Yan, tinapyas yan.
Meron na tayong isa, nandito yung pangalawa. So, nasaan ba yung pangatlo mga bok? Tatlo to. So, nakasaad dito sa code natin mga bok. Nasaan na ba yun? Nawala na ako mga bok. Ay, ito. Ito pala mga bok. Kasi nasa loob to ng C mga bok. Ayan na kasi. Yung mga butas. Itong tatlo na to nasa loob. May malapit mula dito sa pinagmarkahan, may malapit, medyo malapit at malayo. Hindi na siya visible kasi mababaw. So mula dito mga bok, tingnan nyo. So parang dalawang ruler lang yata yan mga bok ang distansya. Kaya malaki kasi may malapit. So yung isa mga bok 4 feet, ay 5 feet, ay 6 feet. So mula naman dito mga bok 6 feet. Ayan, 6 feet ang distansya. So yan yung ibig sabihin niyang mga hole na yan, malaki, medyo malaki at maliit. So hindi visible tong isa. Yung dalawa nandito na sa loob ng bato. So may i-check pa tayong bato doon mga bok. Meron din doon. Bababa lang ako mga bok. Puntahan natin yan. At dito naman mga bok, ayan kung mapapansin nyo mga bok. Meron tayong up. Ayan mga bok. So yung hole natin, ayan. Isa, dalawa. Up. Indicator yan mga bok na may naka-inside rack. So kung wala tong marker na to mga bok, itong up na to, yang hole na yan, nagsasaad na itong bato na to, ito yung may laman. Kasi bilog na bilog yan mga bok, tapos makinis. Pero meron tayong target doon sa taas, sa kaliwa, ay dito sa kanan, ayan mga bok, sa taas yan ha, kanji ng up yan mga bok, pero sa kanan tayo. Nasa taas, nasa baba. Meron tayong parang letter B, tapos N, tapos G. So hindi ko muna to ididikod mga bok, isasabay ko na lang to doon sa I love you. I love you. Doon ko na lang to isasabay kasi mga code ito ni Kapa mga bok. So ang topic natin ngayon mga bok, inside track. So yan, indicator din ito mga bok ng inside track. Ayan. May hole pa dito mga bok. Letter D. Tapos sa kabila, meron din mga bok. Letter D pa rin, pero may hole ng diretso sa ilalim mga bok. Ayan. So, ibig sabihin, ang mga target natin mga bok, mga bato na matatagpuan sa in front ng bato na to. Wala to sa kanya mga bok kasi nakaliter D yan. Nakaliter D din yan. At may nagsasaad na may naka-inside track. Ayan. Pababa to mga bok. So, dapat sa kanya to kasi bilog na bilog. Pero dahil sa mga marka na to mga bok, dalawa. Sa kanan, dalawa. Sa kaliwa naman mga bok, may isang bato. Ayan, may malaking bato. Pero ang target natin, maliit na bato. Kasi hinati yung malaking bato. So, nasa kalahati. Ibig sabihin yung maliit na bato ang target natin. So, yan. Ibig sabihin yan mga bok. May malapit tayong target dito mga bok. Ayan. So, may malapit tayong target dito na deposito. Ayan mga bok. Bantayan nyo yung ano na yan mga bok. So, hindi na tayo lalayo. Pag nakakita kayong marker na ganito mga bok, huwag na kayong lumayo. So, ang target natin mga bok, nandito sa baba. Ayan mga bok, dito sa baba. Yung target natin nasa taas. So, nakasaad dito mga bok. Malapit lang dito, huwag ka nang lumayo. Kasi yung item nandun sa taas mga bok. Ayan, nasa taas at nasa baba. Taas at baba. Mula dito, aakyat tayo sa taas, hindi doon. Dito sa taas. Kasi nakasaad dito mga bok, ang item natin nasa taas at nasa baba, dito sa kanan.
So, may ibang ibig sabihin pa 'tong mga bok, pero do'n na 'yun sa ano, kasama dito sa code na 'to. So 'yun mga bok, sa taas at sa baba din ano, pero aakyat tayo muna sa taas. Kasi may deposito dito na sa pa-slide na bahagi ng bato at do'n sa flat na surface. So, ito yung pinakamalapit na bato mga bok, 'yan. Ang target natin nandito, pa-slide na cuttings, tapos yung isa nandun sa taas. So, may target pa tayo mga bok do'n sa baba. Kasi may kailangan din malaking bato, pero ang target natin yung maliit. Malaking bato 'yan mga bok, pero target natin yung maliit, ayan. So, nandun yung malaking bato mga bok, ito. Ayan mga bok, ito yung malaking bato. Aakyatin lang natin mga bok. So, may marka na naman dito, ano ba 'to mga bok? Ayan mga bok, parang sima. So, ang target natin dito mga bok, doble, 'no? Kasi pang-doble 'yan mga bok, yang marka na 'yan. So, yung dinoble mga bok, ayan, may linya dito mga bok, ayan oh. Sana nakita lang 'to, ayan. Mahaba 'to mga bok, hanggang dito, 'yan. So, ito walang kanto, 'yun lang yung may kanto mga bok, dahil ang target natin metal. Metal 'yan mga bok ha, 'yan. Na doble, 'yan, doble 'yan mga bok. Parang hiragana cho yata 'to mga bok. Kappa method ang ano natin dito mga bok ha. So, babase na naman tayo sa mga hole-hole. Kaso ang target natin metal. Yan. Ang ibig sabihin niyan mga bok. Metal. Ang target natin. So, dito, ayan. Pansin nyo ba mga bok? May hole. May hole. Tapos, may hole yata dito. Ay, wala. Ay, ito pala mga bok. Eh, oh. Yan, hole. Tapos may hole dito. Tapos may hole uli. Yan. May hole uli. Tapos may malaking hole. Yang tatlong hole na yan mga bok, si Kappa yan. Kasabay ito. Ito yung ulo niya. Yan. Si Kappa yan mga bok. Papunta doon si Kappa. May hole pa dito. So target yata ito natin mga bok. Ah. At ito na naman mga bok. Sa harapan ng bato na to. Ayan. Nandyan si Kappa mga bok. Isa, dalawa, tatlong hole. Tapos may parang letter D. Pansinin nyo to mga bok papunta dito. May dalawang hole mga bok yo. May isa pa dito sa baba. Ayan. C. Tapos may dot mga bok. So parang double hole din mga bok. Pero ito pababa. Ayan. Pababa tong butas dito mga bok. Pero ito naka-flat wall. Yan. Naka-flat yan mga bok. So may target tayo mga bok. Naka-inside rack. Ayan. Double hole kasi yan mga bok. Naka-inside rack. Pero ang item yan mga bok. Nandito sa baba. So mula dito, bababa tayo, hindi doon. Kaya ito naman yung compass na titignan natin mga bok. Ang compass alignment na kailangan nating kuhanin. May naibigay na ako sa inyo mga bok, yung body parts. Una yung ilong, pangalawa yung tenga, ito yung pangatlong mga bok. Ano kaya to? Dila yan mga bok. So yan, saan ba yung dila mga bok? Anong element ba? Yung ilong metal, yung tenga water. Ano to mga bok? Dila yan mga bok ha. Ito yung bibig, tapos nilabas yung dila. Ang elemental code nito mga bok, fire. Yang dila na yan, fire yan. May target tayo mga bok in front.
Ayan, bilog na bilog mga bok. So, ang target natin mga bok, nasa north kasi dapat nasa south ito. Naka-wall yan mga bok. Ano, no? So, nandito yung markings natin mga bok. Ayan, may isang item tayo. So, mula dito, magkakumpas tayo ng pa-north mga bok. So, sa norte, ito yon. Tandaan nyo pa ba kung anong given mga bok? So, kappa method ang ano natin dito mga bok ha. Tapos, ang target natin metal. 'Di ba mga bok? Pansinin niyo mga bok. Yang C na yan, metal. Itong part na to dito mga bok, ano to, bulging. Yan. Bulging yan mga bok. So sana mahalata lang to kasi hindi masyadong nakikita doon sa ano yan. Bulging yan mga bok. Oh. Kappa method tayo mga bok ha. Pansin nyo ba kung anong meron mga bok? Dito yata. So parang ganyan. So ayan mga bok. Ito yung nakasaad doon mga bok. Ang target natin metal. Nandito yung metal sa norte mga bok. Na kung saan may hole dito. Ayan. Kappa method mga bok. So may nakasaad doon double, dalawang metal ang target natin. So ito na yon mga bok. Ito metal din ito mga bok, bilog. Yung bulging na yan, metal din yan. Yung C, metal din yan. Yan, yung marka na yan mga bok, panorte. So kung magkukumpas ka panorte, ito yung tatamaan. Maliit na bato. Kasi ito yung nakasaad mga bok. Ayan, pababa to mga bok. Tapos ito naka-wall. So down, ito down in front. Kasi wall, in front, pagka wall, in front mga bok ha, pababa, down. So wala siyang hinarang dito mga bok. Talagang literal bababa ito diretso. So ito, pa-slide, tapos yan naka-wall. Double hole. So yung tinutukoy niyang down in front, nandun yung item natin mga bok. Yan, down in front. Oh, may item sa loob. At yung item dito na nakasaad dito kay Kappa, yung target ni Kappa, ayan mga bok, nandito sa baba. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung butas ng puwit ni Kappa mga bok, yang tatlo na yan. Itong butas na to, yung ball niya sa ulo. Kaya mapapansin nyo, may tatlong butas na nagkahilira, isa yung hiwalay. Si Kappa yan mga bok, Kappa method ang in-apply nila dito. Kaya may target tayo dito sa baba. So ito yung confirmation. Down in front kasi naka-wall yung nasa loob nito mga bok, inside rack. Tapos nag-confirm na naman ito ng alignment para sa marka na to. Kasi in front, ito yung in front ng bato. Ayan. Yan yun mga bok. Down in front. Sa north, ito na mga bok, dalawang metal. So C, tapos may bulging mga bok, nakaumbok. Ayan mga bok oh. Enter sign mga bok. So saan ba dito ang babasagin natin mga bok? Target ni Kappa kasi yan mga bok. Ito palabas kasi. So ito, hindi ako masyadong sigurado mga bok. Kung ang tatargetin ba natin dito kasi palabas yan. Wala din may isang dot dito sa harapan mga bok. Yan, isang dot. So hindi ako masyadong sigurado kung nandito ba mga bok ito o ito yung babasagin mga bok, itong nakabukol. Kasi target natin mga bok metal. Ayan mga bok oh. Yan, palabas kasi yan mga bok na may dot dito sa harapan. So malamang sa malamang baka ito yung may laman siguro mga bok. So hindi na ako sigurado dito mga bok. Totoo, literal na yan. Kasi ito palabas. Ang ginamit kasi nandun si Kappa mga bok. Ayan. So pag si Kappa, dapat yung hole na patusok. Ito kasi palabas. Pero since nandito yung hole na yan,
palabas. So baka ito na, itong nakabukol na to. So kailangan lang basagin tong ano na to. Kasi parang itong bukol naman na to mga bok, parang nasa gitna din to ng bato. Ayan. Na intersign yan mga bok yo. Yan mga bok. Yan. Papunta dito. Tapos papunta naman yan. Ganyan. So intersign na ginawang person dito. Ayan. Ginawang person. Yan na yung hole. Yan kasi dinudukot ni Kappa ang Shirikudama. Butas ng puwet. Kaya madalas nakakita tayo ng mga heart na mga bok. Dahil method ni Kappa yon. So sana may natutunan kayo dito. Tandaan nyo na lang yung mga body parts mga bok na naibigay ko na sa inyo. Yung ilong, tainga, ito na yung dila. Naibigay ko na sa inyo kung ano ang mga elements ng body parts na yon. So sa kamay parang wala pa ako naibigay mga bok. Kasi ito, may dala-dala din tong elements mga bok. Lalo na pag nakaganyan yan. Nakaganyan. So may mga tangan-tangan tong 5 elemento din mga bok. Sana nakuhanan nyo to ng kaunting kaalaman mga bok ano. Mga marka ng inside track. Hindi ko pala nasabi ko yung mga indicator mga bok. Parang dugtong mga bok pero putol yan. Ayan o. Na ano lang kasi sa anino mga bok. Kung titignan dito sa camera parang dugtong sila. Pero putol yan. Ayan mga bok. Ibig sabihin yan double. No? Kasi pang double yan. Dobler. Metal. Yan mga bok, metal yan. So dalawang metal nandun sa baba. Ayan mga bok. Na ang compass orientation mga bok sa north kasi south ito. Sa north yan mga bok. Yan. Tapos nandito lang si Kappa mga bok. Ayan sa baba. Ang marka ni Kappa. So ganun yan mga bok. 1, 2, 3. Magkalinya same distance. Tapos may bilog sa gitna. Ay dito sa bandang kanan o kaya dito sa bandang kaliwa. So si Kappa yan mga bok. Kappa method. Yung target nyo yan mga bok, 4. Pero ito dito mga bok, 3 lang. Kasi yung hole na yan, ginawang letter D. Ayan. So, ibig sabihin, track na palabas, may linya palabas. So, yung target natin, 3 lang mga bok. So, yan yung nakasaad nandun. So, yan yung mother marker natin mga bok na may 2 deposito. Nandun talaga 2 sa kanya kasama. Ito, napagitnaan lang to mga bok. Sobrang laki. Pero hindi nila nilagyan ano. Nandun mga bok. So yan. Tinapyas yan mga bok. Parang square din yan. Yung pagkakat niyan. Tapos letter C. Tapos yung bulging. Metal. 2. Double. At sana may natutunan kayo kunting kaalaman dito sa episode natin na to mga bok. So, sobrang haba na ng video natin mga bok. Pagpatuloy na lang natin sa susunod. At muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga katagan. Sa treasure hunting, hindi kailangan magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli,